Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong subscriber sa inyong YouTube channel. Isang malaking karangalan po para sa akin na isa sa buhay nyo ang aking kwento dahil isa ako sa inyong tagahanga. Alam ko po na marami ang makakarelate sa aking kwento dahil lahat po tayo ay merong itinuturing na isang kaibigan. At lahat ng magkaibigan ay dumadaan sa isang pagsubok. Pero hindi ko po inaasahan na kakaibang pagsubok ang kailangan naming pagdaanan ng aking kaibigan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Fabian. At ito ang aking kwento. Bata pa lamang ako ay magkaibigan na kaming dalawa ni Lauro. Hindi talaga taga roon sa aming lugar ang pamilya niya. Lumipat sila sa baryo namin dahil nakabili sila roon ng isang malawak na lupain na ginawa nilang taniman ng tubo. Nagbigay yun ng trabaho sa napakaraming tao sa aming lugar. Nakapagpatayo rin sila ng malaki at konkretong bahay na isang patunay na mayaman talaga ang pamilya nila. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ng aking lola na si Lola Bebang, ay bumisita sa amin si Lauro. May dala siyang isang basket ng mga prutas. Agad na nagningning ang mga mata ni Lola Bebang nang makita niya si Lauro. Ay nako, Lauro. Bakit naman hindi ka nagpasabi na bibisita ka sa amin? Tignan mo, at hindi pa ako nakaayos. At may dala ka pang mga prutas. Aba, para ba yan sa akin? Opo. Para po sa inyo itong mga prutas, Lola Bebang. Nabanggit po kasi sa akin ni Fabian na may sakit po kayo. Inuubo at nilalagnat daw po kayo. Ayun nga. Totoo yan. Pero medyo magaling naman na ako ngayon. Mukhang nag-alala ka sa akin, ha? Tama ba ako? Opo. Alam ko nga po na kapag tumatanda na, humihina na po ang katawan. Kaya naman po paniguradong mas humina po kayo nung magkaroon po kayo ng sakit. Nako, kalabaw lamang at tumatanda. At hindi ako kalabaw. Malakas pa ako. Kung gusto mo magpatabling-tabling pa ako dyan sa labas para makita mo kung gaano pa katibay ang aking mga buto. Si Lola talaga Talagang naisipan niyo pang tumambling kahapon nga nirereklamo niyo yung sakit ng rayuman niyo Saka hindi po ba? Sandali lang kayong nakatayo at nangangalay na kagad kayo at gusto niyo na kagad umupo. Tumahimik ka nga dyan, Fabian. Sinisiraan mo naman ako dito kay Lauro Lauro, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng kaibigan mo, ha? Abay, malakas pa talaga ako. Sa totoo lang pakiramdam ko ay kayang-kaya ko pang ang mga anak. Kaya kung pakakasalan mo na ako ngayon, ay makakabuo pa tayo ng isang basketball team at may kasama pang muse. Uy, Lola, ano ba? Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa sinasabi mo kay Lauro? Pambihira ka naman, Ay, nako. Oo nga pala. Pasensya na, Lauro. Pinsan talaga Hindi ko ba maintindihan? Hindi ko na alam kung ano pa lumalabas sa bunganga ko. Ayos lang po, Lola. Basta magpagaling po kayo ng tuluyan, ha? Saka, kumain po kayo palagi ng prutas para maging malakas ang panlaban nyo sa mga sakit. Madali po talaga tayo magkasakit ngayon kasi pabago-bago po ang takbo ng panahon. Maraming salamat talaga. Napakabait mo talaga. Kaya napakaswerte ng babaeng mapapag-asawa mo. At sana ay ako ang swerteng babae na yon. Lola! Ano ba? Lola ka ng lola dyan
Kasi, hindi na komportable si Lauro sa mga sinasabi niyo sa kanya. Ang tanda-tanda niyo na'y kumakarengking pa kayo. Gusto niyo bang bumangon si Lolo sa hukay at pagalitan kayo kasi lumalandi pa kayo? Ipapaalala ko lang po sa inyo na noong inililibing na si Lolo ay abot hanggang kabilang baryo ang atungal niyo. Tapos sabi niyo pa nga sa kanya, sasama na kayo, di ba? Siyempre, joke lang yon. Para mas maging madrama ang eksena. Bakit ba? Ano ba mali sa ginagawa ko? Sakay din na babako ng lolo mo sa hukay. Dahil sigurado ako, nabuto na lang siya ngayon. Huwag kang mag-alala, Fabian. Ayos lang ako. Sanay na ako kay Lola Bebang. Ang totoo nga niyan Naaaliw ako sa kanya Nakita mo na. Ayos lang kay Laura. Tapos ikaw itong ang dami-daming sinasabi. Sa totoo lang, hindi ko akalain na maging si Lola Bebang ay magkakaroon ng paghanga kay Lauro. Akala ko ay hindi na nakakaramdam ng ganun ang lola ko kasi matanda na siya. Pero hindi ko rin naman masisisi si Lola Bebang dahil gwapo naman talaga ang kaibigan ko. Matangkad siya. Maganda ang pangangatawan at mistiso. Marami talagang kababaihan sa aming baryo ang hayagang nagpapakita ng interes sa kanya. At tama rin na maswerte ang mapapangasawa ni Lauro dahil bukod sa kanyang itsura at kabaitan ay napakayaman pa talaga ng kanyang pamilya. Oo nga pala, Fabian. Natapos mo na ba yung report sa mga na-deliver na tubo at yung mga naibenta natin noong nakaraang buwan? Kailangan ko na kasi sana ngayon yun Darating kasi mamaya si na mama at papa. Dapat ay maipakita ko yun sa kanila pagdating nila. Malapit ko na matapos, Lauro. Siguro mamayang hapon, maibibigay ko na sa iyo yun. Sinubukan kong tapusin kagabi pero wala, inantok ako Pasensya ka na. Walang problema. Tamang-tama kasi gabi pa naman sila darating Pero, kumusta pala ang kita noong nakaraang buwan? Maganda. Kasi, mas tumaas ang kita ng tubuan kumpara sa mga nakalipas na buwan. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat, Fabian Kasi alam kong personal kang naghahanap ng masusuplayan natin ng tubo. Malaking tulong yon sa negosyo ng pamilya ko. Wala yun, Lauro. Napakaliit na bagay na mga ginagawa ko kumpara sa tulong mo sa akin at kay Lola Bebang. Yung pagbibigay mo sa akin ng mataas na posisyon sa negosyo nyo, kahit hindi ako nakapagkolehiyo, sobrang laking tulong na sa amin ni Lola. Karapat dapat ka naman talaga sa posisyon na yun At wala akong pagsisisi na ibinigay yun sa'yo dahil nagagawa mo ng maayos ang lahat ng trabaho mo. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lauro. Kaya kong ipagmalaki na nakuha ko ang posisyon ko sa negosyo ni na Lauro hindi dahil sa matalik kaming magkaibigan. Noon kasi ay namatay ang namamahala sa tubuhan ni na Lauro. Biglaan yun, kaya nataranta siya kung sino ang ipapalit niya sa pwestong yun. Hanggang sa inalok na nga sa akin ni Lauro ang naturang pwesto. Sa una ay nagkaroon ako ng alinlangan, pero tinanggap ko pa rin. Mabilis kong natutunan ang mga pasikot-sikot sa pamamahala ng negosyo ni na Lauro dahil na rin sa gabay at tulong niya. Isa rin yun sa patunay na may mabuting puso si Lauro. Hindi siya tumitingin sa antas ng pamumuhay ng isang tao kung paano niya ito tatratuhin. Mas tumitingin siya sa ugali at kakayahan ng isang tao kesa sa laman ng bulsa nito. Pantay-pantay ang tingin niya sa aming lahat. Kahit pa mas nakakaangat siya sa amin pagdating sa estado ng pamumuhay. Oo nga pala. Kumusta yung pakikipaglaban mo sa mga aswang noong nakaraang linggo? Ngayon ko lang naitanong yan sa'yo kasi halos 1 linggo ko nasa Maynila Ayun, kahit papano ay may mga aswang naman ako napatay. Pero
Marami-rami pa rin sila. Hindi ko na nga alam kung mauubos ko pa sila sa dami nila eh. Mahirap yung ginagawa mo, Fabian. Hindi birong makipaglaban sa mga aswang. Lalo na't mag-isa ka lang. Alam mo, Fabian, hindi kaya oras na para iain mo ang ilang kalalakihan dito sa atin na tulungan ka sa pakikipaglaban mo sa mga aswang? Ay, nako, Laura. Matagal ko na yan sinabi sa kanya, pero ayaw niyang gawin. Manang-mana yan sa lolo niya na akala kayang-kaya ang lahat nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Hindi naman po sa ganun, Lola Bebang. Kasi po, kahit noon pa, nung si Lolo ang manunugis ng aswang dito sa atin, ay ayaw na makipaglaban ng mga tao rito, hindi po ba? Ilang beses nang hinimok ni Lolo ang mga kalalakihan dito na tulungan siya makipaglaban. At ilang beses din siyang tinanggihan. Kahit pa sinabi niya, nanda siyang sanayin ng mga yon. Kaya alam ko na po, kapag kinausap ko sila, ay pareho na sagot lang ang makukuha ko. Hindi ko rin sila masisisi. Kasi, alam ko naman na takot sila. At delikado talaga makipaglaban sa mga aswang. Bakit kasi hindi na lang ako sanayin mo eh? Handa ako na tulungan ka sa mga laban mo. Nako, talagang kahaga-haga ka, Laura. Hindi ka lang gwapo. Napakatapag mo pa. Hindi na kailangan, Lauro. Kaya kong tapusin ang laban na inumpisahan ng lolo ko. Ayoko malagay sa panganib ang buhay mo. Sakang gusto ko talaga ay akong uubos sa mga aswang na yon bilang pagiganti sa pagkakapatay nila kay lolo. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin. O siya, paano? Kailangan ko na palang umalis. May gagawin pa kasi ako sa tubuan eh. O sige, Lauro. Magkita na lang tayo doon mamaya. Aalis na po ako, Lola. Kainin niyo na po yung mga prutas na dala ko, Oo naman. Hindi ko nagkakainin ang mga yan. Itatabi ko pa sa pagtulog ka. Bahagyang natawa si Lauro sa sinabi sa kanya ni Lola Bebang. Nang nakaalis na siya, ay tinignan ko si Lola sabay iling. Ano? Anong problema mo? At may pailing-iling ka pang nalalaban dyan. Ay, nakola. Nakakahiya po kasi kayo. Talagang nakikisali pa kayo sa mga babaeng nagkakagusto kay Lauro. Aba, iho. Masisisi mo ba ako? Sadyang napakagwapo at bait nung si Lauro. Walang babae ang hindi magkakagusto sa kanya kasi lahat ng katangian na hinahanap ng isang babae sa isang lalaki ay ibinigay lahat sa kanya ng Panginoon. Saka ito na lang ang isipin mo, Apo, ha? Kapag pinakasalan ako ni Lauro, ay magiging mayaman na tayo. Siyempre, lahat ng meron siya, kalahati ng mga yon ay sa akin na. Kaya kung ako sa'yo, imbes na palagi mo kung sinisiraan kay Lauro, ilakad mo ako sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang magagandang katangian ko. Para naman, ibigin niya na ako. Ay, nako. At ano na naman po magagandang katangian yung ibibida ko sa kanya, Aber? Aba, marami. Mahusay ako sa mga gawaing bahay. Magaling ako magluto. Marami ako kayang lutuin na mga putay at lahat ng yon ay ubod ng sasarap. At hindi lang ang luto ko ang masarap, kundi pati na rin ako, saksaka ng sarap. Lola, kadiri ka naman. Talagang nagmumurang kamyas na kayo. Tama ka. Isa nga akong kabyas kasi meron pa akong asim. Asim sa kilikili, pwede pa. Lola, kinikilabutan ako sa mga sinasabi nyo. Hindi nyo po ba naiisip na parang apo nyo na po si Lauro? Kasi magkaedad lang po kami. Hoy, wala sa edad ng pag-ibig, Han. At bakit mo naman pipigilan ng isang matandang kagaya ko na magmahal? Aba, Apo, bilang daan taon na ilalagi ko rito sa mundo, kaya hayaan mo na akong maging masaya. Yung kasiyahan po kasi na gusto nyo ay imposible kong maibigay sa inyo. Basta, pabayaan mo na lang ako na magkagusto kay Laura. Kung hindi man niya ako mahalin pabalik, ay walang problema sa akin. Basta sa pinagkukunan ko ng kilig,
tapos ang usapan. Ay, ewan. Bahala na nga po kayo sa buhay nyo. Matanda na kayo. Kaya siguro naman alam nyo na ang ginagawa nyo. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko habang si Lola Bebang ay panayang irap sa akin. Hindi ko naman talaga siniseryoso ang pagkagusto ni Lola kay Lauro. Naniniwala ako na paraan lang yun ni Lola para makipagkulitan sa akin. Saka ipinagpapasalamat ko rin ang ganung ugali ni Lola Bebang dahil talagang nakakaaliw siya. At maging si Lauro ay aliw na aliw sa kanya. Ngunit bigla akong natigilan nang maalala ko ang unos na kinakaharap naming lahat. Matagal ng problema ng aming baryo ang mga aswang. Buhay pa noon ang lolo ko at may pagsalakay na ng mga aswang na nangyayari sa lugar namin. Bilang si lolo ay isang manunugis, siya ang nanguna sa pagharap sa mga aswang noon. Ang lolo ko ang nagsanay sa akin para maging isa kong manunugis. Nakitaan niya kasi ako ng potensyal at siya mismo ang nagsabi sa akin na gusto niya na maging kagaya ko siya para kapag nawala na siya ay merong papalit sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi ko inisip na papalitan ko ang lolo ko. Ang layunin ko, kaya ninais kong maging isang manunugis, ay para meron siyang katuwang sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil walang kahit isang kalalakihan sa baryo namin ang gustong gawin yon. Kaya naman, nang mamatay si lolo sa kamay ng mga aswang, ay nabigla ako sa bigat ng tungkulin na pumatong sa aking balikat. Matapos kong kumain ng almusal, ay naghanda na ako sa pagpasok ko sa trabaho. Nang umalis ako sa aming bahay, ay dinala ko na rin ang aking notebook na naglalaman ng record ng kita ng tubuhan. Nakalagay din doon ang mga pinagdeliveran namin ng tubo nung nakaraang buwan. Habang naglalakad ako, ay isang babae na makakasalubong ko ang agad na kumuha sa aking atensyon. May bitbit siyang isang traveling bag. Nakasuot siya ng puting blusa at asul na palda. Sigurado ko na hindi siya nakatira sa aming baryo dahil hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Napahinto ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ay may kung anong mahika ang kanyang kagandahan. Tama lamang ang taas niya. Balingkinitan ang katawan niya at morena ang kanyang balat. Simple ang ganda niya, pero yun ang klase ng ganda na hindi nakakasawang pagmasdan. Huminto ang babae sa harapan ko at napatulala ako. Excuse me. Pwede ba magtanong? Ang sabi ko, kung pwede magtanong. Sige. Ano ba yun? Saan dito yung bahay ni Kapitana Ramona? Doon pa yon sa dulong bahagi nitong baryo. Kung gusto mo sasamahan na kita para hindi ka maligaw. Naku, sige. Pero hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Baka may gagawin ka. Wala naman. Tara, samahan na kita. Maraming salamat, ha? Sige. Ako na magdadala ng bag mo. Naku, hindi na. Kaya ko na to. Hindi naman to mabigat Saka nakakahiya na sa'yo. Naabala na nga kita tapos pagbibitbitin pa kita nitong bag ko. Nang ngumiti ang babae, ay para bang tumalon ang puso ko. Alam ko na sa unang kita ko pa lang sa kanya ay nakaramdam na kagad ako ng paghanga. Habang naglalakad kami ng babae, ay hindi ko talaga mapigilang mapasulyap sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko siyang kausapin para malaman ko ang pangalan niya. Miss, hindi ka taga rito, di ba? Hindi. Sa Maynila ako nakatira.
Pasensya ka na kung marami akong tanong Pero, kaano-ano mo ba si Kapitana? Bakit mo siya hinahanap? Sa kanya kasi ako makikituloy ng ilang buwan. Ako kasi yung teacher na napiling puntahan itong lugar nyo para magturo sa mga batang hindi nag-aaral sa school. Naku, teacher ka pala. Kung ganun, dapat pala ma'am ang itawag ko sa'yo. Naku, kahit wag na. Kahit Althea na lang. Bagong guro pa lang kasi ako. Kaya hindi ako sanay na tawagin na ma'am. Lalo na't hindi ko estudyante ang tumatawag sa akin. Kung ganun Althea pala ang pangalan mo. Ako nga pala si Fabian. Pero maganda pala ang gagawin mo rito sa baryo namin Sa totoo lang yan maraming bata rito ang hindi pa marunong magbasa at magsulat. Masyado kasing malayo ang paaralan dito Tapos yung iba, wala talaga silang pera para makapag-aral. Kaya nga itong baryo nyo talaga ang napili ng gobyerno para padalhan ng isang guro. Sana talaga ay maturuan ko ng maayos sa mga bata rito. Lihim akong napangiti dahil nagtagumpay akong malaman ang pangalan ni Althea. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ni Kapitana Ramona. Oh, Althea, yan yung bahay ni Kapitana. Kumato ka na lang. Sigurado naman ako na nandyan siya sa loob. Maraming salamat ulit sa iyo, Fabian Naku, walang anuman yun. O paano? Iwanan na kita rito Mag-iingat ka. Sige, ikaw rin. Ingat ka. At salamat ulit. Muling ngumiti si Althea sa akin. Gumanti ako ng matamis na ngiti sa kanya bago ako tumalikod at naglakad palayo. Hindi na naalis ang ngiti ko hanggang sa makarating ako sa tubuan. Hindi ko na kasi matandaan kung kailan ang huling beses na kinilig ako sa isang babae. Masasabi ko na may pambihirang ganda talaga si Althea para mabiyag niya agad ako ng ganun kabilis. Maraming magagandang babae sa aming baryo pero kahit isa sa kanila ay hindi ako nakaramdam ng ganun. Hindi naman sa mapili ako pero siguro ay sadyang wala sa mga babae sa baryo namin ang nais kong makasama habang buhay. Nakasalubong ko si Lauro at agad na kumunot ang noo niya nang makita ko. Oh, kakaiba yata ang ngiti mo ngayon, Fabian May maganda man nangyari. Baka naman pwede mong sabihin sa akin. Diyos ko, talagang napakaganda. Sobrang ganda. Nang alin ba? Hindi alin, kundi sino. Lauro, may nakilala kasi akong isang magandang babae habang papunta ako rito. Grabe, iba ang dating niya. Pakiramdam ko ay nagugustuhan ko na kagad siya. Kaya naman pala ang ganda ng ngiti mo Abot tenga Para kang jumakpat sa loto. Sino naman yung babae na yan? Baka pwede mo naman akong ipakilala dyan. Oo ba? Hayaan mo, kapag nagkita ulit kami, ipapakilala ko siya sa'yo. Ay oo nga pala, tatapusin ko na ngayon yung report para maibigay ko na sa'yo bago dumating sila sir at ma'am. O sige, pero wag ka magmadali. Gabi pa kasi ang dating nila Mas okay na madaliin ko na to para marami pa akong magawa. Ikaw talaga, napakasipag mo. Kaya gustong gusto ko ng mga magulang ko Ang sabi nila ay wag kong hahayaan na mawawala ka sa aming negosyo kasi malaki na itutulong mo sa amin. Malaki rin naman kasing naitutulong nyo hindi lang sa akin, kundi maging sa napakaraming tao sa baryo natin. Simula kasi na magkaroon ng tubuan dito, ay marami na nagkaroon ng trabaho. Isa talaga yan sa gusto naming mangyari sa lugar na ito. Sandali. Bakit parang bis na bis ka pala? Saan ba ang punta mo? Pupunta ako sa bayan. Mamimili ako ng pangluto namin mamayang hapunan. Kailangan masarap ang hapunan mamaya. Gawa ni na mama at papa. Minsan lang kasi sila narito Kaya gusto ko na masarap palagi ang kinakain nila. O sige, mag-iingat ka. Magsisimula na ako magtrabaho.
Matapos ang pag-uusap namin na yon ni Lauro, ay dumiretso na ako sa maliit na opisina na malapit sa tubuan. Doon ko na tinapos ang report na kailangan kong ibigay mamaya kay Lauro. Habang ginagawa ko yun, ay ilang beses akong natigilan para isipin ang magandang muka ni Althea. Masaya ako kasi alam ko na magiging madalas ang pagkikita namin dahil sigurado ko na magtatagal siya sa aming baryo. Nagawa ko namang tapusin ng mabilis ang report. Pero bago ko yon ibigay kay Lauro, ay makailang beses ko yung chinek para masiguro ko na wala yung mali. Kahit pwede na akong magpahinga dahil tapos na ang aking trabaho, ay hindi pa rin ako nagpahinga. Tumulong ako sa ilang manggagawa sa tubuan sa paggapas at paglalagay ng mga tubo sa sako. Hindi na bago sa akin ang ganong gawain dahil doon ako nagsimula nung bago pa lang akong nagtatrabaho kina Lauro. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay umuwi na ako sa aming bahay. Muli kong naalala si Althea, kaya hanggang sa makarating ako sa aming bahay ay nakangiti ako. Sa sobrang saya ko, ay naisayaw ko pa si Lola Bebang nang makita ko siyang nagwawalis sa harapan ng aming bahay. Hinawakan ko ang mga kamay niya at nagpaikot-ikot kaming dalawa. Ay, Diyos ko! Ano ba, Apo? Nahihilo na ako. Baka mamaya yan batumba ko at makita ng mga dumadaan ang panty ko. Sa dami ba naman po na pwedeng makita sa inyo ay panty pa talaga naisip nyo, Lola? Sayo pa po tayo, La. Kailangan nyo gumalaw-galaw at baka bigla kayong pumanaw. Talagang pagpanaw ko pa naisip mo damuho kang bata ka. Hala, sige. Ayoko na sumayaw. Tama na at masusuka na ako. Grabe naman, ang bilis nyo naman pumapagod, Lola. Paano na lang po kapag nagkaroon na po kayo ng mga apo sa akin, tapos makikipaglaro sila sa inyo na sabay-sabay? Di, mapapagod po kaagad kayo niyan. Paano naman ako magkakaroon ng apo sa iyo? Wala ka pa nga nobya o kahit nililigawan man lang. Fabian, kung bakla ka, umaming ka na ngayon din. Tatanggapin naman kita. Walang problema sa akin kung bakla ka. Maganda nga yun. Para merong magkukulot ng buhok ko at magdadamit sa akin ng maganda. At baka sakaling mabihag ko na ang puso ni Lauro. Hoy, Lola, hindi po ako bakla, ha? Hindi porke wala akong nobya o nililigawan ay bakla na kagad ako. Talagang hindi lang po ako nagmamadali pagdating sa larangan ng pag-ibig. Aba, bigla ka namang naging makata ngayon. Sandali nga po. Bakit mo nga pala nasabi kanina na paano kung magkaroon ako ng mga apo sa iyo? May ibig ka ba sabihin doon? Huwag mo sabihin na. Naku po, Diyos ko! Nakabuntis ka! Diyos ko naman, Fabian, hindi ba sabi ko sa iyo huwag kang mambubuntis nang hindi ka pa kasal? Kasalanan sa Panginoong Diyos yan. Lola, huminahon ka lang. Baka mamaya may makarinig sa'yo, tapos isipin na nakabuntis talaga ako. Hindi po ako nakabuntis. May nakilala lang po akong babae na nagustuhan ko. Napakaganda po niya at mukha po siyang mabait. Aba, sino naman ang malas ay maswerteng babae na yan? Bago lang po siya rito sa baryo natin, La. Isa po siyang teacher na galing sa Maynila. Magtuturo po siya sa mga bata rito sa atin. Doon po siya nakatira ngayon kina Kapitana. At Althea po ang pangalan niya. Aba, pangalan pa lang mukhang napakaganda na niya. Dapat ay dalhin mo siya rito sa bahay para makilala ko at planuhin na natin ang pamamanhikan sa pamilya niya. Grabe naman kayo sa bilis, La. Hindi ko pa nga po nililigawan pamamanhikan kagad. Masyado naman po kayo mabilis nun. Aba, sa panahon ngayon na po, dapat ay mabilis ka talaga. Ikaw na rin na nagsabi na maganda ang Althea na yon. Kaya hindi na nakakapagtaka kung maraming kalalakihan ang magtatangkang ligawan siya. Sigurado ko na marami kang magiging kaagaw sa kanya, Apo. Kaya kung ako sa iyo,
Abay, bilis-bilisan mo, kilos. Pagdating sa pag-ibig, ay hindi pwedeng babagal-bagal ka. Bakit parang nananakot po kayo, La? Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari. Kaya kung ayaw mo magsisi sa huli, ay gumalaw-galaw ka na kagad. Tinapik-tapik ni Lola Bebang ang balikat ko at saka siya muling bumalik sa pagwawalis. Sandali akong natulala at naisip ko na may punto naman ang sinabi ni Lola Bebang. Posible na dagsain na manliligaw si Althea, lalo na kapag marami ng binata sa lugar namin ang makakakita sa kanya. Hindi pa naman ako sanay na makipagkompetensya. Ang problema nga lang ay kung gusto rin ba ako ni Althea. Sa ganda kasi niyang yun ay tila imposible na magkagusto siya sa isang lalaki na kagaya ko na mahirap. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip kay Althea. May isang parte ng utak ko na nagsasabi na dapat na akong kumilos para ligawan siya. Pero naisip ko rin na baka hindi maging maganda ang dating nun kay Althea dahil hindi pa nga kami magkakilala ng gusto. Tapos liligawan ko kagad siya. Nang sandaling yon ay alam ko na kailangan ko ng makakausap at alam ko na si Lauro ang pwede kong kausapin pagdating sa bagay na yon. Mas marunong kasing manligaw ng babae si Lauro kaysa sa akin, kaya sigurado na makakahingi ako sa kanya ng mga tips. Bumangon ako sa papag. Nasa tabi ko si Lola Bebang na nagising sa pagtayo ko. O, apo, saan ka ba pupunta? Kina Lauro lang po. Makikipag-usap lang po ako sa kanya. Gaano ba ka-importante ang sasabihin mo sa kanya? At talagang ganitong oras ka pa pupunta sa bahay nila? Pagpabukas mo na lang yan. Gising pa naman po si Lauro ng ganitong oras eh. Saka mabilis lang po ako. Babalik din po ako agad. Ay, bahala ka ka sa buhay mo. Basta't mag-iingat ka. Lumabas na ako sa maliit naming kwarto. Kinuha ko ang itak sa kusina at isinabit ko yun sa aking bewang. Tuwing lumalabas ako sa gabi, ay hindi pwedeng wala akong dalang itak. Kailangan ko yun dahil hindi ako sigurado kung meron bang aswang ang bigla na lamang aatake sa akin. Nang lumabas ako, ay sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Kampante akong naglakad papunta sa bahay ni Lauro. Hindi na bago sa akin ang magpunta sa bahay ng kaibigan ko ng ganung oras. Kapag merong gumugulo talaga sa isip ko, ay ginagawa ko yun. Minsan din ay si Lauro naman ang nagpupunta sa bahay namin ng 10 oras ng gabi kapag gusto niya ng kausap. Hindi nagtagal ay nasa harapan na ako ng malaking bahay ni Lauro. Walang gate ang bahay nila, kaya dumiretso na ako sa tapat ng pinto nila. Kakatok na sana ako nang may marinig akong kaluskos sa likod na bahagi ng bahay ni Lauro. Napakunot ang noo ko. Kinabahan ako nang hindi ko alam. Kapag nakakaramdam ako ng ganong klase ng kaba, ay hindi ko yun ipinagsasawalang bahala dahil madalas ay may nakikita ako na aswang. Nagtungo ako sa likod ng bahay ni Lauro at nakita ko sa hindi kalayuan si Lauro na mag-isang naglalakad. Tinatahak niya ang daan papunta sa gubat. Tatawagin ko sana siya pero hindi ko itinuloy dahil baka makabulahaw ako sa mga kasama ni Lauro sa bahay, lalo na't nandoon na ang kanyang mga magulang. Kaya ang ginawa ko ay sinundan ko si Lauro. Pero nang nakapasok na siya sa gubat, ay bigla siyang nawala sa paningin ko. Hala! Nasaan na yun? Ang bilis naman niyang nawala. Tawagin ko nga. Lauro!
Lauro! Lauro ako to! Lauro! Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Lauro, pero wala akong nakuwang sagot, maski isa. Anak ng... Ano kayang gagawin niya rito sa gubat ng ganitong oras? Hindi ba siya natatakot na baka makita siya ng mga aswang? Ano kayang pumasok sa utak ng lalaking yun? Kaya naman, nagdesisyon akong hanapin ang kaibigan ko para masiguro ko ang kaligtasan niya. Hindi ko kasi kayang umuwi tapos mag-iisip ako kung may nangyayari bang masama sa kanya. Naging matyaga ako sa paghahanap kay Lauro. Tinalasan ko rin ang aking pakiramdam. Hindi kasi lingid sa aking kaalaman na may mga nagsabi na nakakita sila ng aswang sa gubat. Inihanda ko ang sarili ko at inilabas ko mula sa kaluban ang aking matalas na itak. Pilit kong sinanay ang aking mga mata sa dilim. Kahit papano ay nagpasalamat ako kasi bilog ang buwan ng mga oras na yon. Kaya kahit konti ay may liwanag sa aking dinadaanan. Maya-maya pa ay may narinig akong kakaiba. Tunog yun na para bang may kumakain. Sinundan ko ang tunog hanggang sa nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang na kumakain ng isang baboy ramo. Kulay itim ang kanyang balat at malaki ang kanyang katawan. Kulay puti ang mahaba niyang buhok. Matutulis ang ngipin at mga kuko niya. Alam kong isang gabunan ang nilalang na yon, na isang uri ng mabangis at malakas na aswang. Nagulat ako nang makakita ko ng gabunan sa gubat dahil hindi ko akalain na meron doong gabunan. Anak ng putya, mabuti na lang pala't dala ko ang itak ko. Hindi na kita dapat hayaang mabuhay. Kailangan na kitang patayin bago ka pa makapambiktima sa aming baryo. Maraan akong naglakad papalapit sa gabunan. Ginawa ko ang lahat para hindi ako makalika ng kahit na anong ingay. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, ngunit sadyang malakas ang pakiramdam ng gabunan. Dahil nang ilang dipa na lang ang layo ko sa kanya, ay biglang umangat ang mukha niya. Diretsong tumingin sa akin ang nanlilisik niyang mga mata. Wala na akong nagawa, kundi ang sumugod sa gabunan. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Inakala ko na susugod din ang gabunan, pero katakataka na tumakbo siya palayo. Hinabol ko ang gabunan. Alam ko ang pasikot-sikot sa gubat, kaya naman kumaliwa ako at tinahak ko ang ibang daan. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay muli akong kumaliwa at nagulat ang gabunan nang sumulpot ako sa kanyang harapan. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Hindi ako makikipaglaban sa'yo. Hayaan mo na lang ako makalis. Hanep pa. Sa lahat yata ng aswang, ikaw lang ang nagsabi sa akin yan. Hindi kita hahayaang makaalis, hayop ka. Dahil sigurado ko na manggugulo ka sa aming baryo kapag hinayaan pa kitang mabuhay. Malakas akong sumigaw, sabay sugod. Mabilis namang naiwasan ng gabunan ang pag-atake ko gamit ang aking matalas na itak. Agad akong humarap sa kanya, pero malakas niya akong itinulak. Sa lakas ng pagtulak niya sa akin, ay halos lumipad na ako. Nagpagulong-gulong ako ng pasadsad sa lupa. Nang tumayo ako, ay wala na sa harapan ko ang gabunan. Luminga ako, pero wala na akong makitang bakas kung saan siya nagpunta. Hoy! Bumalik ka rito, duwag! Harapin mo ako! Buisit! Nakatakas pa ang hayop! Nanlamig ako nang maalala ko bigla ang kaibigan kong si Lauro. Kinabahan ako kasi naroon din siya sa gubat. Hindi malabong makita siya ng gabunan at kapag nangyari yon, ay paniguradong hindi maganda ang mangyayari kay Lauro, lalo na't wala naman siyang kaalaman pagdating sa pakikipaglaban.
mas lalo akong nagpursige sa paghahanap kay Lauro. Halos mapatid na ang ugat sa leeg ko sa pagsigaw sa pangalan niya. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Parang may tumatakbo ng mabilis, papalapit sa akin. Agad akong humarap. Tatagain ko sana ang nasa likuran ko dahil inisip ko na gabunan yun. Pero nabitin ang pagtaga ko nang malaman kong si Lauro yun. Maging si Lauro ay nagulat din dahil halos dumikit na ang talim ng itak sa leeg niya. Mabilis ko namang ibinaba ang itak at nakahinga ko ng maluwag nang makita kong ligtas ang kaibigan ko. Oh, bakit mo naman ako tatagain? Akala ko'y mapupugutan na ako ng ulo eh. Ikaw pala. Pasensya na. Akala ko kasi ikaw yung gabunan eh. Ano? Gabunan? Anong gabunan na sinasabi mo? Isa yung uri ng aswang. May nakita akong gabunan dito kanina. Lalabanan ko nga sana pero nakatakas eh. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa. Gayong alam ko sa mga ganong uri ng aswang ay mababangis lahat at hindi umaatras pagdating sa pakikipaglaban. Ngayon ko lang nalaman na may ganyang klase pala ng aswang. Pero, ano palang ginagawa mo rito? Bakit napadpad ka rito ng ganitong oras? Yun na nga. Pupuntahan sana kita sa bahay niyo kasi gusto ko ng kausap. Pero nakita kita na pumasok dito sa gubat kaya sinundan kita. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya may aswang na umatake sa'yo? Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya naisipan kong mangaso. Teka nga, at kailan ka pa natutong mangaso? Matagal na. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Kung nangangaso ka, nasaan ang gamit mo? Wala naman ako nakikitang may pana o baril kang dala. Ah, iyon ba? Naiwan ko kung saan eh. Pero bukas ng umaga ko nalang babalikan. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. At baka mamaya, bumalik yung gabunan na sinasabi mo eh. Tara na! Sige, mabuti pa nga. Kung ako lang kasi ang nandito ay talagang tutugisin ko ang gabunan na yon. Hindi ako lalabas ng gubat nang hindi siya napapatay. Pero dahil kasama kita, kailangan na nating umalis. At baka kung ano pang mangyari sa'yo dito eh. Magkasama kaming lumabas ni Lauro ng gubat. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa likod ng bahay nila. At huminto kami roon. Ah, oo nga pala. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sa tingin ko kasi importante yan. Kasi kapag gusto mo akong kausapin ng ganitong oras, ay dalawa lang naman ang dahilan. May mabigat kang problema o hindi kaya, hihingi ka ng payo sa akin. Bukas ko na lang sasabihin sa'yo. Nawala na ako ng ganang magkwento dahil sa gabunan na yon. Yun na kasi ang iniisip ko ngayon eh. Bukod pala sa mga pangkaraniwang aswang, ay may gabunan din pala akong kailangan tugisin. Sigurado ka ba? Baka mamaya niyan hindi ka makatulog nang hindi mo nasasabi sa akin ang gusto mong sabihin. Bukas na lang talaga. Saka okay na ako kasi alam kong ligtas ka na. Napakaswerte ko talaga na meron akong kaibigan na kagaya mo, Fabian. Pakiramdam ko tuloy meron akong personal na tagapagtanggol. Siyempre naman, hindi ko pwedeng hayaan na may masamang mangyari sa'yo, no? Kasi para na tayong magkapatid. Kahit pa nga buhay ko, kaya kong isugal para sa'yo, tol. Ganun kakalakas sa akin eh. Para namang maiiyak ako sa sinabi mong yan eh. Sige na, tama na to. At baka magkaiyakan pa tayong dalawa dito. Sige na tol, bumalik ka na sa loob ng bahay nyo at bukas na lang tayo mag-usap. Huwag ka nang babalik sa gubat ha, delikado ron. Oo tol, hindi na. Nakakaramdam na rin ako ng antok eh. Matutulog na lang ako. Hinintay ko munang pumasok si Lauro sa bahay nila bago ako naglakad pauwi sa amin. Masasabi ko na maswerte rin talaga ako na naging kaibigan ko si Lauro. Hindi dahil sa mga bagay na naitutulong niya sa akin, kundi dahil sa natagpuan ko sa kanya ang isang kapatid na wala ako. Sa tagal na naming magkaibigan ay masasabi ko
na walang kahit na anong bagay o tao ang makakasira ng aming pagkakaibigan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ni Lola Bebang, ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari nung nakaraang gabi. Maging siya ay nagulat nang malaman niya na merong gabunan sa aming baryo. Sa tagal ko na rito, ay ngayon ko lang nalaman na meron palang gabunan dito sa atin. Kahit nga lolo mo, ay hindi nakakita ng gabunan nung nabubuhay pa siya. Kaya nga po nakakagulat talaga, Lole. Kinabahan tuloy ako kasi alam kong mas mahirap pong kalaban ng isang gabunan kumpara sa mga pangkaraniwang aswang. Kahit mag-isa lang siya, ay parang isang batalyon ng mga aswang ang katumbas niya. Sinabi mo pa. Naalala ko tuloy ang sinabi ng lolo mo noon na sa lahat ng aswang, ang gabunan ng ayaw na ayaw niyang makalaban dahil malalakas talaga sila. Pero totoo ba ang sabi-sabi na maganda ang katawan ng isang gabunan, apo? Meron ba siyang pumuputok na mga abs? Meron, Lola. Teka, sandali. Mukhang iba na yung nasa utak mo, Lola, ha? Dumali na naman kayo sa pagiging makamundo nyo, ha? Tinanong ko lang naman kung may abs ang gabunan. Makamundo na kagad. Pambihira naman itong batang ire. Hindi ba pwedeng gusto ko lang malaman kung totoo sabi-sabi na may magandang katawan na mga gabunan? Naputol ang pag-uusap namin ni Lola Bebang nang marinig namin ang pagtawag ni Lauro sa labas. Aba, nandito na naman si Lauro ng ganito kaaga. Siguro na-miss niya ako at gusto niya akong makita. Napailing na lang ako sa sinabi ni Lola Bebang. Magkasama kaming lumabas at nagulat ako nang malaman kong kasama ni Lauro si Althea. Napakaganda ni Althea sa suot niyang bulaklaking bestida. Nakatali ang mahaba niyang buhok. Napatulala ako pagkakita ko kay Althea. Aba, sino yung babaeng kasama mo, Lauro? Huwag mo sabihin na nobya mo yan. Iiyak na ako ngayon. Ganyan talaga si Lola Bebang, Althea. Mapagbiro siya. Lola, ito po si Althea. Siya po yung guro na ipinadala rito ng gobyerno para magturo po sa mga bata dito sa atin na hindi po nakakapag-aral. Althea, siya naman si Lola Bebang. Siya naman si Fabian. Matalik kong kaibigan yan. Dikit na dikit kaming dalawa niyan. Para kami magkapatid. Nagkakilala na kami ni Fabian nung unang araw akong dumating rito. Talaga? Paano kayo nagkakilala? Siyang nagatid sa akin sa bahay ni Kapitana. Maraming salamat pala ulit sa'yo, Fabian. Walang anuman. Althea pala ang pangalan mo. Fabian na po. Hindi ba siya yung... Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Lola Bebang gamit ang mga kamay ko dahil alam ko kung ano ang sasabihin niya. Palihim kong pinanlakihan ng mga mata si Lola at sa tingin ko ay nakuha niya ang ibig kong sabihin. Kaya tumango siya. Naikwento ko kasi kay Lola na may gurong magtuturo sa mga bata dito sa amin. Pero bakit pala magkasama kayong dalawa ngayon? Pumunta kasi ako kanina sa bahay ni Kapitana dahil magbibigay ako ng donasyon para sa mga itatayong poste ng ilaw dito sa atin. Ipinakilala ni Kapitana sa akin si Althea. At ang sabi ni Kapitana ay ipasyal ko muna rito sa atin si Althea habang hindi pa siya nagsisimulang magturo sa mga bata. Bukas pa kasi siya magsisimulang magturo eh. Fabian, pwede ba ako makigamit ng banyo nyo? Kanina ko pa kasi kailangan gumamit ng banyo eh. Sige. Lola, pakisamahan niyo naman po si Althea sa banyo natin. Magkasamang nagtungo sina Althea at Lola Bebang sa likod ng aming bahay kung saan naroon ang aming banyo. Napansin ko na naging seryoso ang muka ni Lauro nang tumingin siya sa akin. Hindi ba, Tol, may nabanggit ka sa akin na babaeng nakilala mo? Ang sabi mo ay nagustuhan mo kagad ang babaeng yon. Si Althea ba ang babaeng tinutukoy mo? Kasi nagkakilala na pala kayo bago ko pa siya makilala.
Hindi. Hindi si Althea ang babaeng tinutukoy ko. Sino ang babaeng sinasabi mo na nakilala mo? Na nagustuhan mo na kagad? Ano nga bang pangalan nun? Si Clara. Tama, si Clara. Taga-kabilang baryo siya. Siya yung sinasabi ko na nakilala ko na nagustuhan ko kagad. Ganun ba? Mabuti na lang pala at hindi si Althea ang babaeng sinasabi mo. Akala ko kasi magiging magkaribal pa tayo sa isang babae. Ayoko mangyari yon kasi paniguradong mag-aaway tayong dalawa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang bagal mo naman makuha ang sinabi ko. Ang ibig ko sabihin ay may gusto ko kay Althea at balak ko na siyang ligawan. Ewan ko ba? May kakaiba kay Althea. Kaya nakaramdam kagad ako ng ganito sa kanya. Yun lang naman pala eh. Huwag ka mag-alala, tol. Kasi wala akong gusto kay Althea. Hindi siyang tipo kong babae, tol. Mas gusto ko yung kagaya ni Clara. Pero tol, hindi ka ba natatakot na marami kang magiging karibal kay Althea? Sa ganda niyang yun. Sigurado ako na marami ang manliligaw sa kanya dito sa lugar natin. Naisip ko na nga rin yan eh. Pero wala akong pakialam kahit gaano karami ang manliligaw kay Althea. Wala akong kontrol sa bagay na yon. Ang meron lang akong kontrol ay kung paano ko ipapakita kay Althea na malinis ang intensyon ko sa kanya. Hindi na ako nagsalita dahil bumalik na sina Lola Bebang at Althea. Nakakatuwa naman ito si Althea. At sabi ko sa kanya ako na ang iigib ng tubig sa balon. Pero nagpumilit siya na siya na raw ang gagawa nun. Dahil wala raw balon sa lugar nila sa Maynila. Gusto ko po kasing maranasan dito yung mga bagay na hindi ko pa na-experience sa Maynila. Mauna na pala kami Sigurado ko na aabutin kami ni Althea na maghapon sa dami ng magagandang lugar na pwede kong pagdalhan sa kanya dito sa baryo natin. O sige. Sige tol, mag-iingat kayong dalawa. Ikaw na rin pala muna ang bala sa tubuan ngayong araw Magiging abala muna ako rito kay Althea. Sige tol, akong bahala. Pagkasabi ko nun, ay ngumiti na lang ako kay Lauro. Malungkot kong pinagmasdan sina Lauro at Althea habang naglalakad sila palayo. Pakiramdam ko ay sinuntok ako ng malakas sa dibdib ng sandaling yon. Hindi ko kasi inakala na darating ang panahon na magkakagusto kami ni Lauro sa iisang babae. Ano pakiramdam? Masakit pa? Ano po ba sinasabi niyo dyan? Ay sus! Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Alam ko na si Althea yung babaeng ikinuwento mo sa akin na nakilala mo na nagustuhan mo kagad. Hay nako, ang tadhana nga naman. Bakit kay lupit mo? Bakit mo kang mag-aagawan pa ang dalawang magkaibigan sa iisang babae? Kailan pa po kayo naging makata, Lola? Abay ngayon lang. Pero ano nang gagawin mo ngayon, iho? Makikipagkompetensya ka ba kay Lauro sa puso ni Althea? Hindi po. Wala po akong balak na gawin yan, Lola. Ayoko pong masira ang pagkakaibigan namin ni Lauro na dahil lang sa isang babae. Magpaparaya na lang po ako. Saka sigurado ko na sa aming dalawa ni Lauro ay mas may pag-asa si Lauro kumpara sa akin. At bakit mo naman nasabi yan? Lola naman, kailangan ko pa po ba't sagutin ang tanong nyo? Malamang. Kaya ko ga'y tinatanong para sagutin mo. Kasi mayaman po si Lauro. Ako mahirap. Aminado rin po ako na mas gwapo siya sa akin at malakas ang dating niya sa mga babae. Isa pa, wala naman po ako may pagmamalaki. Yung pagiging manunugis mo at pakikipaglaban sa mga aswang. Yung pagprotekta mo sa aming lahat laban sa mga aswang. Sa tingin mo ba ay hindi pa yun sapat na dahilan para masabi mong may maipagmamalaki ka? Ewan ko, Lola. Kung ibang lalaki siguro ang karibal ko kay Althea, ay magiging malakas ang loob ko kahit papano. Pero kung si Lauro na
Aba, ibang usapan po yun. Isa pa, mas importante po sa akin ang pagkakaibigan naming dalawa. Sigurado kasi ako na kapag nakipagkumpetensya ako sa kanya, ay masisira ang samahan namin dalawa. Hindi na ako makikialam sa iyo pagdating sa bagay na iyan. Pero wag mo rin sana kakalimutan na importante rin ang sarili mong kaligayahan, apo. Minsan, may mga bagay tayong kailangang gawin para maging masaya tayo, para hindi darating ang panahon na magsisisi ka kung bakit hindi mo ginawa ang bagay na iyon. O siya, tara na sa loob. Tapusin na natin ang pag-aalmusal para makapasok ka na sa iyong trabaho. Nang pumasok si Lola Bebang sa bahay, habang ako'y naiwan na mag-isa sa labas, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ngunit alam ko na wala na akong magagawa kundi ang tanggapin na hindi ko na maaaring ituloy ang panliligaw ko kay Althea. Kailangan kong magparaya dahil mas importante para sa akin ang pagkakaibigan namin ni Lauro. Simula noon ay para akong pinapahirapan araw-araw kapag nakikita ko sina Lauro at Althea na magkasama. Madalas, pagkatapos ni Althea na magturo sa mga bata, ay ipinapasyal siya ni Lauro. May mga pagkakataon na nakikita ko silang masayang nag-uusap sa may tubuhan. Pinilit kong alisin ang pagtingin ko kay Althea, pero labis talaga akong nahihirapan na gawin yun. Totoo nga ang sinasabi ng marami na mahirap kalaban ang puso. Isang umaga, papunta na ako sa tubuan nang mapadaan ako sa lugar kung saan nagtuturo si Althea sa mga bata. Meron dumbubong na gawa sa pawid. Nakita ko rin na naroon si Lauro na nakangiting pinapanood si Althea. Pero wala kay Lauro ang atensyon ko, kundi na kay Althea. Tila napakabagal ng galaw niya sa paningin ko. Kapag ngumingiti siya, ay napapangiti rin ako. Hanggang sa nakita ko si Lauro na papalapit sa akin, agad kong inalis ang ngiti sa akin labi. O Fabian, anong ginagawa mo riyan? Gusto bang panoorin ang pagtuturo ni Althea sa mga bata? Tara, doon ka sa loob. Naku, hindi na kailangan, tol. Napadaan lang ako kasi papunta na ako sa tubuan eh. Napahinto lang ako kasi ngayon ko lang nakita na tinuturuan ni Althea ang mga bata. Natutuwa lang akong panoorin yung mga bata kasi mukhang nakikinig talaga sila kay Althea at tuwang-tuwa sila sa mga itinuturo nito. Mahusay kasing teacher si Althea at may paraan siya para makuha ang atensyon ng mga bata. Nakaka-proud nga siya kasi kahit ilang araw pa lamang niyang tinuturuan ng mga bata, ay marami na ang nakakapagbasa kahit papano. Aba, mabuti na lang pala. At siya ang ipinadala dito sa atin, di ba? Sinabi mo pa. Oo nga pala. Alam mo bang nililigawan ko na si Althea? Nagpaalam ako sa kanya kahapon at pumayag naman siya. Ang sabi niya sa akin, huwag kagad akong umasa na sasagutin niya ako. At yung panliligaw na gagawin ko sa kanya ay isang paraan yun para mas makilala niya raw ako ng lubusan. Aba, magandang senyalis na rin yan kasi pumayag siya niligawan mo siya eh. Biglang napatingin si Althea sa amin, pakiramdam ko ay nahulog sa lupa ang puso ko nang kumaway siya sa akin na sinundan niya ng matamis na ngiti. Tinawag ako ni Althea kaya wala na akong nagawa kundi ang lumapit sa kanya kasama si Lauro. Alam nyo, total lang dito na kayong dalawa, ay magandang tulungan nyo ako sa pagtuturo sa mga bata. Pero kailangan ko pa kasing pumunta sa tubuan, Althea. May trabaho pa akong gagawin doon. Eh di magpaalam ka sa boss mo. Nandiyan naman si Lauro eh. Naku, ako na nga magtatanong. Lauro, okay lang ba na isama natin si Fabian na magturo sa mga bata ngayon? Aba, oo naman. Isang oras lang naman to, Fabian. Halos kalahating oras na nagtuturo si Althea rito. Kaya saglit na lang ang ilalagi mo rito.
Ah, sige na nga. Mukhang wala rin naman akong magagawa, kundi pumayag. Labis na natuwa si Althea sa pagpayag ko. Binigyan niya kami ni Lauro ng mga flashcard na may mga nakasulat na salita. Isa-isa naming pinabasa ang mga yon sa mga bata. Doon ko nalaman na masaya palang magturo sa mga bata dahil sa tuwing tama ang pagbasa ng mga bata ay napapapalakpak ako. May mga pagkakataon na nahuhuli ko si Althea na nakatingin sa akin. Pero kapag nagkakasalubong ang mga mata namin, ay agad niyang binabawi ang tingin niya. Gusto kong isipin na may gusto rin sa akin si Althea dahil sa bagay na yon. Pero agad kong inalis yun sa isip ko dahil baka wala naman talaga yung ibig sabihin. Baka kasi umasa lang ako at masaktan ako dahil sa maling akala. Dahil sobrang nag-enjoy ako sa ginagawa namin, ay hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa sinabi na ni Althea na tapos na ang klase at pinauwi niya na ang mga bata. Sabay-sabay na lumapit ang mga bata kay Althea. May ilan na yumakap pa sa kanya at meron ding nagpasalamat. Nang nakaalis na ang mga bata, ay saka humarap si Althea sa amin ni Lauro. Thank you sa pagtulong niyo sa akin sa pagtuturo sa mga bata ngayon ha. Sana nag-enjoy din kayo. Nakakatuwa palang magturo sa mga bata, no? Kitang-kita ko nga ang saya mo kanina eh. Sana, hindi to ang huling beses na sasamahan mo ako magturo, Fabian. Basta ba may oras ako eh. Sabihan mo lang ako. Alam mo naman kung saan ako nakatira, di ba? Althea, hindi ba nagpapasama ka sa akin sa bayan? Dahil may mga kailangan ka pang bilhin. Mas maganda kung ngayon na tayo aalis para mas marami tayong oras sa pagbili. Ay, oo nga pala. Nawala na yun sa isip ko teka, uuwi lang ako sandali sa bahay ni Kapitana para maligo at magpalit ng damit. Sasamahan na kita. Fabian, pumunta ka na sa tubuan. Siguraduhin mo na magtatrabaho ng maayos sa mga tao ron. Kung magkakaroon ng problema, sabihin mo kagad sa akin pagbalik ko. Nakangiti akong tumango kay Lauro. Pero napansin ko ang labis na kaseryosohan ng pagsasalita niya. Kinabahan ako dahil baka nahalata niya ang kakaibang ningning ng mga mata ko habang kausap ko si Althea. Baka nagkaroon siya ng hinala na may gusto rin ako kay Althea. Nang umalis na sila ni Althea, ay saka lang ako naglakad papunta sa tubuan. Nag-focus na lang ako sa mga kailangan kong gawin para mawala ang selos na nararamdaman ko. Kinagabihan, hindi ko inasahan na may mga aswang nasasalakay sa aming baryo. Agad kong kinuha ang matalas kong itak at lumabas ako ng bahay para makipaglaban. 2 aswang ang agad na sumalubong sa akin, pero hindi ako nagpakita ng takot sa kanila. Tinaga ko ang isa sa braso nang akmang kakalmutin niya ko, habang ang isa naman ay sinaksak ko sa leeg na agad niyang ikinamatay. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Inuna ko yung mga umaatake sa mga tao. Hanggat maaari ay ayokong may masasaktan sa mga tao sa aming baryo. Ngunit sa kasamaang palad, isang aswang ang nagawa kong kagatin sa braso. Mabuti na lang at nang sasaksakin ko siya sa tiyan, ay kumawala ang ngipin niya at doon na ako nagkaroon ng pagkakataon para laslasin ang kanyang leeg. Nang makita ng mga aswang na wala silang laban sa akin, ay nagsimula na silang umatras. Sabay-sabay silang tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na silang nawala sa paningin ko. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang hapdi ng sugat sa aking braso. Naglakad ako pauwi sa amin at nagulat ako nang hindi lang si Lola Bebang ang sumalubong sa akin, kundi maging si Althea. May dala siyang isang bag na hindi ko alam kung ano ang laman.
May pag-aalalang inalalayan ako ni Althea at sumama siya sa pagpasok sa bahay namin. Pinaupo niya ako at isa-isa niyang inilabas ang laman ng kanyang bag. Meron dong benda, alkohol, bulak at mga gamot sa sugat. Anong gagawin mo, Althea? Bakit may mga ganyan ka? Malamang, lilinisan at gagamutin ko ang mga sugat mo. Baka may infeksyon yan kapag napabayaan. Huwag kang mag-alala, Fabian. Nag-aaral ako ng first aid, kaya alam ko ang gagawin ko. Relax ka lang. Kinuha ni Althea ang braso ko at sinimulan niya yung buhusan ng alkohol. Tiniis ko ang hapdi. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na tela at pinunasan ang paligid ng sugat. Matapos niyang malinis ang sugat, ay nilagyan niya yon ng antibiotic ointment. Kinuha niya ang isang steril na gasa at ginamit niya yon na pambalot sa akin sugat. Habang ginagawa yon ni Althea, ay nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala na paminsan-minsan ay hinahawakan ako ni Althea. O ayan, tapos na. Sigurado ako na hindi na mai-infect ang sugat mo. Ayos maraming salamat, Althea. Ang galing mo pala gumamot ng sugat, Althea. Hindi ka lang pala guro, kundi nurse din. Lola, may konti lang po ako nalalaman sa panggagamot ng sugat. Pero hindi po ako nurse. Pero pangarap ko rin po maging nurse dati. Pero nasa pagtuturo po talaga ang puso ko. Abay, napakaswerte naman pala ni Fabian nang mapapag-asawa mo. Naputol ang aming pag-uusap nang humahangos na dumating si Lauro. Nag-aalala niyang nilapitan si Althea. Hinawakan niya ang magkabilaang balikat ni Althea at tinignan niya ito mula ulo hanggang paa na para bang chinecheck niya kung may sugat si Althea. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi ako nasaktan, kundi ang kaibigan mo. Pero ginamot ko ng sugat niya. Nakagat kasi siya ng aswang sa braso. Ano? Ikaw ang gumamot sa sugat ni Fabian? Oo. Nag-aaral kasi ako ng first aid at kailangan na malinisan kagad ang sugat niya kasi kagat yun eh. At teka, bakit parang hindi ka nag-aalala kay Fabian? Siya ang nasugatan, hindi ako. Sanay na kasi ang si Lauro na nasusugatan si Fabian sa tuwing nakikipaglaban sa aswang. Hindi na ito bago sa kanya. Ganun po ba? Pero, pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin ang nangyayari? Sa totoo lang po, gulat na gulat pa rin ako hanggang ngayon kasi first time ko pong makakita ng mga aswang. Akala ko po dati hindi sila totoo, pero mali pala ako. Matagal nang may sumasalakay ng mga aswang dito sa baryo namin, Althea. Dati, ang lolo ko nakikipaglaban sa kanila. Pero sa kasamaang palad, ay napatay ng mga aswang si lolo. Matanda na kasi siya at mahina ng katawan niya. Kaya nangyari yun. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin nauubos sa mga aswang na sumasalakay. Dahil may hinala kami na gusto nilang gawing kuta ang aming baryo. Kasi malayo to sa Kabiasnan. Pero bakit ikaw lang nakikipaglaban sa mga aswang? Wala man lang akong nakitang ibang nakipaglaban kanina, kundi ikaw lang. Tungkulin ko kasi na makipaglaban sa mga aswang. Dahil isa akong manunugis. Yun ang tawag sa isang taong may kasanayan at kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang lolo ko nagturo sa akin nun para maging manunugis. Kaya naman nung mamatay siya, ako na ang pumalit sa kanyang pwesto. Ako lang kasi ang mag-isang nakikipaglaban. Dahil lahat ng tao rito sa amin ay takot sa mga aswang. Ha? Pero para sa akin, hindi ka dapat pumapayag na mag-isa ka lang nakikipaglaban. Dapat, kusa kang tinutulungan ng mga tao rito. Oo, bayani ang tingin nila sa'yo, pero buhay ang usapan dito. Hindi ba nila naiisip na sa tuwing humaharap ka sa mga aswang, ay nakalagay sa hukay ang kalahati ng iyong katawan? Huwag naman sanang mangyari,
Pero paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung mawalan ka ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang? Paano na mga tao rito? Kung kahit isa sa kanila ay takot na makipaglaban. Ginagawa ko naman ang lahat, Althea, para walang masamang mangyari sa akin. Nangako kasi ako noon sa lolo ko, nung namatay siya, na ako ang uubos sa mga aswang dito sa amin. Nangako rin ako sa kanya na ako ang magbibigay ng tuldok sa pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo namin. Magsasalita pa sana si Althea, pero biglang hinawakan ni Lauro ang balikat niya. Napatingin naman si Althea kay Lauro. Althea, masyado ng malalim ang gabi. Mas makakabuti kung ihatid na kita sa bahay ni Kapitana para makapagpahinga ka na. Saka, kailangan na rin magpahinga ni Fabian eh. Sige. Pero Fabian, bukas babalik ako rito para palitan ng benda ng sugat mo. Lauro, pwede bang wag mo munang papasukin sa trabaho si Fabian? Mas makakabuti kasi kung makakapagpahinga siya kahit isang araw lang. Althea, hindi na kailangan. Isang kagat lang naman to eh. Saka hindi naman mabigat ang trabaho ko sa tubuan. Hindi rin ito ang unang beses na nasugatan ako ng aswang. Kaya ko pa rin magtrabaho. Salamat sa pag-aalala mo Tama si Althea, Fabian. Mas makakabuti siguro kung magpapahinga ka na muna bukas. Sa susunod na araw ka na lang magtrabaho. Ako na muna ang bahala na gumawa ng mga kailangan mong gawin bukas. Althea, tara na. Iatid na kita sa bahay ni Kapitana. Matapos magpaalam ni Althea sa amin, ni Lola Bebang, ay umalis na sila ni Lauro. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko ang pag-aalala ni Althea sa akin. Kung hindi lang siya nililigawan ni Lauro, ay iisipin ko talaga na may gusto na rin siya sa akin. Sa itsura mo, para kang hindi nakagat ng aswang Mukha kang idinuduyan sa ulap, Apo. Ang dami niyo naman po napapansin, Lola. Ay, sus! Paano hindi kita mapapansin? Habang ginagamot ka ni Althea kanina, halos maduling ka na sa sobrang kilig. Natural, kikiligin po ako dahil may gusto po ako kay Althea. Pero syempre, alam ko po ang limitasyon ko, Lola. Hindi ko po pwedeng ipaalam kay Althea na may gusto ako sa kanya. Kasi nililigawan siya ni Lauro. Pero alam mo, Apo, sa tingin ko, may gusto rin sa'yo si Althea. Iba yung tingin niya sa'yo. Babae rin ako. Kaya alam ko yon. Pwede ba, Lola? Huwag niyo na nga akong paasahin. Ay, sus! Halata namang kinikilig ka sa sinabi ko. Pero bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ramdam ko na ikaw ang gusto ni Althea at hindi ang kaibigan mo si Lauro. Nang nagtungo na si Lola Bebang sa kwarto, ay hindi ko napigilan ang mapangiti dahil sa mga sinabi niya. Bumangon ang konting pag-asa sa puso ko na baka nga totoong may gusto si Althea sa akin. Ngunit agad na nawala ang pag-asa na yun nang maalala ko na gusto rin pala ni Lauro si Althea. Muli kong napagtanto na kung sakali na gusto rin ako ni Althea ay hindi pa rin pwedeng maging kami. Ayokong saktan ang damdamin ni Lauro, lalo na't ramdam ko na mahal niya si Althea. Nang sumunod na araw ay hindi muna ako pumasok sa trabaho. Pagkatapos naman ni Althea na magturo sa mga bata, ay dumiretso siya sa bahay namin para muling lagyan ng gamot ang sugat ko at palitan yun ng benda. Wala noon si Lola Bebang dahil nagpunta siya sa palengke, kaya kaming dalawa lang ni Althea ang nasa bahay. Habang nilalagyan ni Althea ng bagong benda ang sugat ko, ay hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Althea, maraming salamat pala sa paggamot sa sugat ko. Wala nga naman. Saka, napakaliit na bagay lang ng ginagawa kong ito
kumpara sa ginagawa mo para sa baryo nyo. Pero alam mo, Fabian, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita ko kagabi. Naluloka pa rin ako kasi hindi ko talaga ini-expect na totoo talaga ang mga aswang. Sa syudad ka kasi lumaki. Bihira ang aswang sa ganung lugar kasi masyadong matao ron. Pinipili kasing salakayin ng mga aswang ang lugar na kagaya nitong sa amin, yung hindi sila makikita ng mas maraming tao. Pero Fabian, grabe. Napakatapang mo pala. Para mag-isa kang makipaglaban sa mga aswang. Para sa akin, isang kabayanihan ang ginagawa mo. Salamat ah. Ang lolo ko kasi nagturo sa akin at tumulong, lalo na't meron akong kakayahan. Kaya nga mas lalo akong humahanga sa iyo, Fabian eh. O yan, tapos ko nang palitan ng benda ang sugat mo. Huwag ka muna magbuhat ng mabibigat ha. Kapag nilagnat ka, ay magsabi ka kagad sa akin para mabigyan kita ng gamot. Sige. Maraming salamat ulit, Althea. Oo nga pala. May itatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Hindi ba nililigawan ka ni Lauro? May pag-asa ba ang kaibigan ko sa'yo? Yung totoo? Mabait naman si Lauro eh. Saka, mahilig siyang magbigay ng regalo. Pero ano? Ang totoo niyan eh, may iba na kasi akong gusto. Hinahayaan ko nang niligawan ako ni Lauro. Kasi gusto kong malaman kung mahal ko nga ba talaga yung lalaking sinabi ko na gusto ko. Kasi kung makakaramdam ako ng kakaiba kay Lauro, ibig sabihin, mababaw lang ang nararamdaman ko para sa taong yun. Pero hindi eh. Mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo na nung mas nakilala ko siya. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko sa sinabi ni Althea. Dahil wala pala sa amin ni Lauro ang gusto niya. Naisip ko na may iba pang lalaking nakilala si Althea sa lugar namin. Ang swerte naman ng lalaking nagugustuhan mo. Pero sana naman, Althea, ay wag mo nang patagalin ang panliligaw ni Lauro sa'yo kung may iba ka na palang gusto. Baka kasi kapag tumagal pa, ay mas lalo siya masaktan kapag binasted mo siya. Bala ko na talagang sabihin kay Lauro na tumigil na siya sa panliligaw sa akin. Pero, hindi mo ba tatanungin muna kung sino ang lalaking nagugustuhan ko? Hindi na lang siguro. Hindi ko naman siguro kilala ang lalaking sinasabi mo eh. Ano ka ba? Kilalang kilala mo siya, Fabian. Dahil ikaw ang lalaking yun. Namilog ang mga mata ko. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko na malaman kung ano ba ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Sorry, Fabian ha. Kung nagulat ka kasi umamin ako sa nararamdaman ko sa'yo. Siguro ngayon ka lang nakakilalang babaeng nauunang magtapat sa lalaki, ano? Pero, hindi kasi ako sanay na itinatago ko ang nararamdaman ko sa isang tao. Ayoko magsayang ng oras na magpapakiramdaman lang tayo. Unang beses pa lang kitang nakilala, ay may naramdaman na kagad ako sa iyo, Fabian. Simula nun, ay hindi ka na naalis sa isip ko. Nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba, ay gagawin kong biro ang ganitong bagay? Mahal kita, Fabian. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo sa akin. Nakikita ko yun sa mga panakaw mong sulyap sa akin. Pero Althea, hindi pwede to eh. At bakit naman hindi? Mahal ka ni Lauro at magkaibigan kaming dalawa. Siguradong masisira ang pagkakaibigan namin kung susundin ko nararamdaman ko. Di lumabas din sa bibig mo ang totoo. Mahal mo rin ako. Hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Pwede ba, Fabian? Huwag mo nang pigilan ang nararamdaman mo. Kung mahal mo ako, sabihin mo sa akin.
Huwag mong sayangin ang paglalakas loob kong aminin sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Oo na. Mahal din kita. Pero hindi pwedeng maging tayo. Magagalit si Lauro sa akin at ayokong mangyari yun, Althea. Kung talagang kaibigan ka ni Lauro, ay maiintindihan ka niya. Tao ka lang, Fabian. At hindi mo pwedeng pigilan ng puso mo na magmahal. Kailangan malaman ni Lauro ang totoo. Parang awa mo na, Althea. Huwag mo itong sasabihin sa kanya. Ayokong masira ang pagkakaibigan naming dalawa ni Lauro. Oo, mahal kita, Althea. Pero ayokong magalit si Lauro sa akin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ilihim na muna natin ang bagay na ito. Matiim akong tinitigan ni Althea. Panay ang dasal ko na sana ay pumayag siya sa sinabi ko hanggang sa nagpakawala siya ng malalim na paghinga at tumango siya. Sige. Naiintindihan kita. Hindi mo na natin ito sasabihin kay Lauro. Pero ayokong habang buhay natin itong ililihim sa kanya. Kaya mag-ipon ka na ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang totoo. Maraming salamat, Althea. Pipilitin ko. So, tayo na ha? Boyfriend na kita at girlfriend mo na ako. Wow ha? Parang ako pa pala nanligaw sa'yo. Pasensya ka na, Althea. Sa totoo lang, wala akong balak na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko kasi nililigawan ka ni Lauro eh. Pero natatakot ako na baka masira nga ang pagkakaibigan namin ni Lauro dahil dito. Magtiwala ka sa tibay ng pagkakaibigan nyo. Maiintindihan ka ni Lauro. Alam kong malawak ang pangunawa niya. Sana nga, Althea. Sana nga tama ka. Ngumiti si Althea at gumanti ako ng ngiti sa kanya na may kasamang pangamba. Sa kabila ng pag-amin ni Althea na mahal niya rin ako, ay hindi ko magawang maging masaya ng lubusan. Alam ko kasi na nanganganib na masira ang pagkakaibigan namin ni Lauro. Pero nang sandaling yun, ay naalala ko ang sinabi ni Lola Bebang na minsan ay kailangan ko ding isipin ang aking kasiyahan. Umasa na lang ako na maiintindihan kami ni Lauro at tatanggapin niya na kami talaga ni Althea ang nagmamahalan at para sa isa't isa. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ni Lola Bebang, ay hindi ko mapigilang mapangiti dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nobya ko na si Althea. Aba, apo, mukha ka naman timang. Kanina ka pangiti ng ngiti dyan ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Baka naman pwede mong sabihin sa akin. Lola, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Huwag mo nang sabihin kung hindi rin naman pala ako maniniwala. Lola, kami na po ni Althea. Nobya ko na po siya. Ano ka ba? Totoo ba yung sinasabi mo? O nag-iilusyon ka lang? O di ba? Hindi kayo makapaniwala. Kahit nga po ako ay parang nananaginip pa rin. Kanina kasi inamin ni Althea na mahal niya ako. At wala na akong nagawa kundi aminin ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Ganyan dapat ang mga babae. Matapang. Hindi ka bawasan sa pagkababae ng isang babae kung siya ang mauunang umamin ng pagmamahal niya sa isang lalaki. Pero matanong ko lang, alam na ba ni Lauro ang tungkol sa bagay na yan? Hindi pa po eh. Nagkasundo po kasi kami ni Althea na ilihim muna kay Lauro ang lahat. Hindi ko pa rin po kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya na kami na po ni Althea. Ayoko pong saktan ang damdamin ng kaibigan ko, La. Masasaktan at masasaktan talaga si Lauro. Kaya mas makakabuti
Kung sabihin nyo na kagad sa kanya ang totoo hanggang maaga pa. Magsasalita pa sana ako nang marinig namin ang pagtawag ni Lauro sa labas. Napansin ko na lasing siya base sa boses niya. Lumabas ako at dun ko nakumpirmang lasing nga talaga si Lauro. "O tol, Lauro, ikaw pala. May kailangan ka ba?" Fabian, halika nga dito. Kailangan kitang makausap, pare. Sige. Dito na lang tayo mag-usap sa loob. Hindi. Sumama ka sa akin. Biglang tumalikod si Lauro at hindi niya na hinintay na magsalita ako. Wala akong nagawa kundi ansundan siya. Kinabahan ako dahil may pakiramdam ako na alam na ni Lauro ang tungkol sa amin ni Althea. Nagpunta kami ni Lauro sa loob ng gubat. Maya-maya pa ay huminto siya at humarap sa akin. Matalim ang mga mata niya. Hindi ba? Isa sa mga ipinangako natin na hindi tayo maglilihiman. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may gusto ka rin pala kay Althea? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kayo na? Kung hindi pa sasabihin sa akin ni Althea, ay hindi ko pa talaga malalaman. Patawarin mo ko, tol. Pero wag muna natin itong pag-usapan ngayon. Lasing ka eh. Lasing ako dahil nasasaktan ako. Hindi ko akalain na tatraydorin ako ng taong itinuring kong kapatid at pinagkakatiwalaan ko pa. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon, ha? Sobrang sakit. Parang pinipitpit ng pino ang puso ko. Lauro, huminahon ka muna. Sa tingin mo ba ay kaya kong huminahon matapos mo akong traidorin, ha? Hindi kita mapapatawad. Hindi! Nagulat ako nang bigla kong sinuntok ni Lauro. Umapo ang kamao niya sa pangako. Ano? Lumaban ka! Traidor ka, di ba? Ngayon mo ako labanan ng harap-harapan. Hindi kita kayang saktan, Lauro. Magkaibigan tayo, tama na. Pero sinaktan mo na ako eh. Muling sumuntok si Lauro, pero sa pagkakataong yun, ay nagawa ko ng iwasan ang suntok niya. Hanggang sa naging sunod-sunod na ang pag-atake niya sa akin. Ginawa ko ang lahat para iwasan ang lahat ng pag-atake ni Lauro. Wala akong balak na labanan siya, lalo na't alam kong lasing siya. Pero natakot ako sa galit na nakikita ko sa mga mata ni Lauro. Lumabang ka, Fabian! Ipakita mo sa akin na kaya mo akong labanan ng harap-harapan! Lumabang ka! Hindi kita kayang labanan, Lauro! Magkaibigan tayong dalawa! Oo nga pala. Naalala ko na. Isa ka nga palang manunugis at mga aswang lang ang nilalabanan mo. Kung ganon, wala na akong magagawa. Kundi ang ipakita sa'yo kung sino talaga ako. Ha? Anong ibig mo sabihin? Labis akong nagimbal nang sa isang kisap mata ay nagbago ang anyo ni Lauro. Naging isa siyang gabunan at hindi ako maaaring magkamali. Siya yung gabunan na nakita ko sa gubat. Hindi to maaari. Hindi to totoo. Nagulat ka ba? Oo, isa kong gabunan. Maging ang pamilya ko ay mga gabunan. Pero mas pinili namin mabuhay nang hindi pumapatay ng mga tao. Ngayong nasaan yung aswang na ako, Fabian? Labanan mo na ako. Maglaban tayo hanggang kamatayan. Wala na akong pakialam kung papatayin mo ko dahil parang pinatay mo na rin ako sa pagtatraidor mo sa akin. Kaibigan kita, Lauro. Hindi kita kayang patayin. Kahit isa ka pang aswang. Hindi mabubura ng pagkaaswang mo ang pagkakaibigan natin dalawa. Kung hindi mo ako kayang patayin, ikaw ang papatayin ko!
Mabilis na sumugod si Lauro sa akin habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Dahil gulat na gulat pa ako, ay hindi ko nagawang iwasan ang pagbaon ng mga kuko niya sa dibdib ko. Nawalan ako ng balanse at napaupo ako sa lupa. Unti-unting lumapit si Lauro sa akin habang nanlilisik ang mga mata niya. Tama na, Lauro, pakiusap! Hindi dapat tayo naglalaban! Magkaibigan tayo! Sa'yo pa talaga nanggaling ang mga salitang yan. Walang tunay na kaibigan. Ang tinatraidor ang kaibigan niya! Malakas na sumigaw si Lauro at nang akmang aatakihin niya ako, ay biglang dumating si Althea. Umiiyak na niyakap ako ni Althea habang nakatingin siya kay Lauro. Natigilan si Lauro at nangilid ang luha sa mga mata niya. Althea! Tama na, Lauro! Huwag mo na saktan si Fabian! Sinabi ko sa iyo ang totoo, hindi para magpatayan kayo, kundi para malaman mo kagad ang totoo. Dahil yun lang naman talaga ang nararapat. Ayoko nang patagalin pa ang lahat. Kaya ako na nagsabi sa iyo na nagmamahalan na kami ni Fabian. Pero mahal din kita, Althea. Ano ba sa tingin mo mararamdaman ko? Ang maging masaya? Kaya ko ba maging masaya? Gayon tinraidor ako ng sarili kong kaibigan? Hindi kanya tinraidor. Kung alam mo lang kung paano pinigilan ni Lauro ang nararamdaman niya. Dahil alam niya na mahal mo ako. Kahit na anong sabihin mo, ay hindi mo na mapipigilan ang dapat na mangyari ngayong gabi. Isa lang ang dapat na mabuhay sa aming dalawa ni Fabian. Dahil hindi ko kayang mabuhay na makikita ko ang taong yan. Kung ganun, ako na lang ang patayin mo at wag na si Fabian. Total, ako naman ang punot-dulo ng lahat ng ito. Ako ang dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan yung dalawa. Handa akong mamatay. Basta't ipangako mo sa akin na hindi mo papatayin si Fabian. Mahal na mahal ko siya, Lauro. Kaya parang awa mo na. Huwag mo siyang papatayin. Althea, umalis ka na rito. Hayaan na lang natin si Lauro sa gusto niya. Kung ang pagpatay niya sa akin ang makakapagpawala ng sakit na nararamdaman niya, ay nakahanda akong mamatay. Ayoko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Hindi ako papayag. Napapatayin ka niya. Nakita ko ang pagtulo ng mga luha ni Lauro. Unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao. Walang imik na tumalikod si Lauro at naglakad siya palayo. Hindi ko na sinubukang habulin si Lauro dahil alam ko na kailangan niyang mapag-isa para makapag-isip siya ng maayos. Isa pa, galit pa rin siya at hindi magandang kausapin ko siya na ganun ang nararamdaman niya. Mahigpit kong niyakap si Althea. Iyak siya ng iyak dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa ako. Mabuti na lang at sinundan ko kay ni Lauro. Akala ko talaga ay mawawala ka na. Maraming salamat, Althea. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Pero si Lauro, isa pala siyang aswang. Kanina ko lang din nalaman ng bagay na yan. Ang totoo niyan ay siya yung aswang na nakita ko sa gubat. Kaya pala ayaw niya akong labanan noon. Pero naniniwala ako na kahit isang aswang si Lauro, ay hindi siya banta sa mga tao. Dahil isa siyang mabuting kaibigan. At alam ko na mabuti ang kanyang puso. Magsasalita pa sana si Althea nang marinig namin sa hindi kalayuan ang sigaw ng mga tao. Alam ko na sumasalakay na naman ang mga aswang sa baryo namin. Kahit may sugat ako sa dibdib, ay tumayo pa rin ako at kasama kong tumakbo si Althea palabas ng gubat. Sumama siya sa akin pabalik sa bahay at doon ay sinalubong kami.
ni Lola Bebang. Diyos ka! May sugat ka, abo ko! Ayos lang po ako, Lola. Kailangan ko po munang labanan ng mga aswang. Kayo na po muna ang bahala kay Althea. Kinuha ko sa kusina ang itak at agad kong hinarap ang mga aswang. Nang dahil sa malalim na sugat sa aking dibdib, ay nahirapan talaga akong makipaglaban. Ramdam ko na marami ng dugo ang nawawala sa akin, pero pinilit ko pa rin na labanan ang mga aswang. Ilang aswang ang nagawa kong patayin, pero dahil sa nangihina na ako, ay may isang aswang na nagawa akong sunggaban. Akmang tatagain ko siya, pero nagawa niyang kagatin ang braso ko. Malakas akong napasigaw hanggang sa tuluyang ko nang nabitiwan ang aking itak. Nang sandaling yon, ay inisip ko na katapusan ko na. Imbis na ang sarili ko ang isipin ko, ay naisip ko ang mga tao sa aming baryo. Alam ko na malalagay sa mas malaking panganib ang baryo namin kung mamamatay ako, dahil walang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang, kundi tanging ako lang. Hanggang sa nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang isang itim na nilalang. Mabilis siyang lumapit sa akin at sinakal niya ang aswang na nasa ibabaw ko. Malakas niyang ibinalibag yon sa lupa at itinarak niya sa dibdib ng aswang ang matutulis niyang mga kuko. Labis akong nagimbal nang malaman ko na si Lauro na nasa anyong gabunan ang nagligtas sa akin. Nagtama ang aming mga mata. Inilahad niya ang isa niyang kamay at walang pagdadalawang isip na tinanggap ko yon. Sa kanya ko hinila patayo. Lauro, salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Magpasalamat ka! Dahil kaibigan kita, tol. Patawarin mo ko. Patawarin mo kaming dalawa ni Althea. Hindi ito ang oras para pag-usapan natin ang bagay na yan. May mga aswang pa tayong kailangang ubusin. Mabilis na nawala si Lauro sa harapan ko, at nang muli ko siyang nakita, ay nakikipaglaban na siya sa mga aswang. Walang naging laban ang mga aswang sa kanya dahil sa bilis ng galaw niya. Ginamit ni Lauro ang matutulis niyang mga kuko at ngipin para patayin ang lahat ng aswang na nagtatangkang patayin siya. Maluwa-luwa kong dinampot ang aking itak. Hindi kasi ako makapaniwala na sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Lauro, ay nagawa pa rin niya akong tulungan. Doon ko napagtanto na sa kabila ng lahat ay mas nangibabaw pa rin kay Lauro ang aming pagkakaibigan. Itinuon ko muna ang aking atensyon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tila bumalik ang lakas ko dahil sa kasama kong nakikipaglaban ang matalik kong kaibigan. May mga pagkakataon pa na kapag hindi ko namamalayan na may aswang na atake sa akin, ay pinoprotektahan kagad ako ni Lauro. Hanggang sa halos lahat ng mga aswang ay napatay na namin. Napakaraming bangkay ng mga aswang ang nagkalat sa paligid. May iilang aswang na tumakas papunta sa gubat, pero sinundan sila ni Lauro. Kahit hindi ko na nakita ang ginawa ni Lauro sa mga aswang na yon, ay alam ko na hindi sila makakaligtas sa bangis ng kaibigan kong gabunan. Sa gabing iyon, napatunayan ko ang tibay ng pagkakaibigan namin ni Lauro. Mas lalong tumaas ang respeto at paghanga ko kay Lauro, dahil kahit nasaktan siya dahil sa akin, ay hindi pa rin niya ako natiis at iniligtas pa niya ang buhay ko. Isang linggo ang mabilis na lumipas, at sa loob ng isang linggo ay wala ng mga aswangan sumalakay sa aming baryo. Hindi ko alam kung naubos na ba sila o natakot na silang bumalik dahil nalaman nila na hindi lang ako ang haharap sa kanila, kundi may isang gabunan na tutulong sa akin sa pakikipaglaban.
1 linggo ko na ring hindi nakikita at nakakausap ang kaibigan kong si Lauro. Alam ko na nagpapalamig lang siya, pero hindi pa rin nawala sa akin ang mag-alala para sa kanya. Sinabi ko kay Lola Bebang ang totoo tungkol sa pagkatao ni Lauro. Sinabi ko sa kanya na wala kaming dapat ikabahala kahit isang gabunan si Lauro dahil hindi siya banta sa mga tao. Isang hapon, kasama ko sina Lola Bebang at Althea na nagmemeryenda sa harapan ng aming bahay. Masaya kaming nagkwekwentuhan nang biglang dumating si Lauro. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan at yakapin siya ng maigpit. Sa wakas nagpakita ka na rin, Tol. Ilang araw na kami nag-aalala sa'yo eh. Umalis muna ako para makapag-isip-isip. At napagtanto ko na mali na nagalit ako sa'yo dahil ikaw ang mahal ni Althea. Naisip ko na hindi mo naman talaga ako tinraidor. At ang totoo, ay pinigilan mo pang nararamdaman mo kay Althea nang malaman mong may gusto ko sa kanya. Naiintindihan ko na ang lahat at ako ang dapat na humingi ng tawad sa inyo ni Althea. Patawad, kasi muntik na kitang mapatay. Hindi ako nag-isip ng maayos ng oras na yon. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin, Tol. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo. Nasaktan ka, kaya normal na magalit ka sa amin. Kahit na, mali pa rin na pinagtangkaan ko ang buhay mo. Pero Tol, tanong lang, kaya mo pa rin ba akong maging kaibigan? Kahit isa akong gabunan? Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, Tol, hindi mabubura ng pagiging gabunan mo ang pagkakaibigan natin. Hindi na mabubura ang mga kabutihan na nagawa mo, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao dito sa baryo natin. At huwag kang mag-alala, dahil kami lang ni na Lola Bebang at Althea ang nakakaalam kung sino ka talaga. At wala kaming plano na sabihin yun sa iba. Sinamahan mo ko sa pagprotekta sa baryo natin, kaya poprotektahan ka rin namin, Tol. Maraming salamat. Ang totoo niyan eh, natatakot ako na sabihin sa'yo na isa akong gabunan dahil baka putulin mo ang pagkakaibigan natin dalawa. Pero Pabian, maraming salamat ha, dahil tinanggap mo ko kung ano talaga ako at nangangako ko na hindi ka na mag-isang lalaban sa mga aswang. Kasama mo na ako sa bawat laban na haharapin mo. Pangako yan, Tol. Naluwa ako sa sinabing yun ni Lauro. Lumapit na rin sa amin sina Lola Bebang at Althea. Niyakap nila si Lauro at ipinaramdam nila ang pagtanggap nila kay Lauro. Tuluyan ng pumatak ang mga luha ko, pero yun ay luha ng kasiyahan. Napakasaya ko dahil muling nabuo ang pagkakaibigan namin ni Lauro at mas masaya ko dahil alam ko na hindi na ako mag-isang lalaban sa mga aswang dahil makakasama ko na sa bawat laban ko ang matalik kong kaibigan. Matapos ang lahat ay naramdaman kong mas naging matibay pa ang pagiging magkaibigan namin ni Lauro. Wala nang sumunod na pag-atake mula sa mga aswang at unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Madalas kaming mag-usap ni Lauro tungkol sa mga nangyari at kung paanong muntik nang masira ang pagkakaibigan namin. Natutunan ko na ang tunay na pagkakaibigan ay dadaan at dadaan talaga sa isang pagsubok na susukat kung gaano katibay ang inyong samahan. At masaya ko na nalagpasan namin ni Lauro ang pinakamalaking pagsubok na dumating sa aming buhay. Makalipas ang 2 taon, ikinasal na kami ni Althea. Si Lauro ang naging best man ko
at nakita ko kung paano niya buong pusong tinanggap na kami na talaga ni Althea ang nakalaan para sa isa't isa. Masaya kaming nanirahan ni Althea sa baryo namin at patuloy na naging bahagi ng buhay namin si Lauro. Nangako ako sa sarili ko na hindi lang ang sikreto ni Lauro ang poprotektahan ko, kundi pati ang pagkakaibigan namin na napatunayan naming mas matibay pa kesa sa kahit na anong pagsubok.